Mahirap sa atin na tanggapin ang isang bagay na hindi natin gusto una pa lang. Mahirap rin para sa atin na tumanggi dahil alam nating may mga taong maaapektuhan. Ikaw kapuso, napilitan ka na bang tumanggap ng isang bagay na labag sa iyong kalooban? Dear Papa Dudut, normal lang naman sa magulang na maggalit sa mga anak kapag may ginawang hindi maganda. Pero paano nga ba kung inaraw-araw na ang galit sa iyo ng iyong magulang nang hindi mo na alam kung ano ang nagawa mong masama? Ako nga pala si Leia, may revelasyong nangyari sa akin at sa pamilya ko. Ilang taon na ang nakakaraan. 20 anyos lamang ako noon at hindi ko napaghandaan ang katotohanan na naibuhos sa harapan ko. May kinalaman ito sa relasyon ko sa aking nanay na si Tina na noon ay 50 anyos lamang. Nakakaedad din ng aking tatay Ferds. Ako lang ang naging anak nilang dalawa, Papa Dudut. Inakala ng mga nakakakilala sa amin na naibibigay sa akin lahat ng kailangan ko dahil nga sa solong anak lamang ako. Pero doon sila nagkamali. Lagi kong nararamdaman noon na may kulang lalo na sa pagtrato sa akin ng nanay ko. Lumaki akong may inggit sa ibang bata dahil nakita ko kung paano sila mahalin at alagaan ng mga nanay nila. Hindi ko kasi yun naranasan sa aking nanay. Kung meron mang pinaramdam sa akin si nanay, yun ay puro galit. Hindi ko maintindihan noon kung bakit mabigat ang dugo niya sa akin. Kung bakit mainit ang dugo niya sa sarili niyang anak. Hindi ako nagtangkang magtanong dahil baka mas lalong lumabo ang relasyon ko sa aking ina. Sa tuwing nakapaligid si nanay sa akin, lagi ako may takot na baka makakita siyang muli ng ikakagalit niya sa akin. Sinubukan ko namang lahat ng paraan para gumaan ang loob niya sa akin, Papa Dudut. Nag-aral ako ng mabuti para lagi akong nasa top 10 ng klase namin. Nag-ipon din ako mula sa mga allowance na nakukuha ko sa school bilang student assistant para may pang regalo kay nanay kahit na walang okasyon. Ramdam ko kasi noon na mahilig sa regalo si nanay dahil nagliliwanag lagi ang mukha niya kapag may nagre-regalo sa kanya. Pero noong ako na ang gumawa noon ay parang minasama pa niya. Sinubukan ko rin siyang ipaganda para sa kanyang karawan at tulad ng dati ay hindi rin niya nagustuhan. Sorpresa po para sa birthday nyo. Next week pa ang birthday ko. Marunong ka bang tumingin ng kalendaryo? Alam ko pong next week pa. Kaya gusto ko pong i-celebrate ngayon ang birthday nyo para sorpresa talaga. Tsaka alam ko po naman na tuwing birthday nyo ay umaalis kayo ng bahay. Gusto ko lang po makasama kayo mag-celebrate ngayon. Kahit medyo advance. Happy birthday po ulit, Nay! Bakit pa ang hilig mong pangunahan ng mga gusto ko, ha? Ayaw niyo po ba itong hinanda ko? Sabi kasi ni tatay, matutuwa raw po kayo kapag sinorpresa ko kayo. Parehas kayo ng tatay mo. Pala desisyon. Hindi naman po, Nay. Hayaan niyo na nga po, andito na rin naman po eh. Bakit hindi pa natin pagsaluhan yung hinanda, Nay? Nagpakabusog na ako sa labas kanina. Kahit ilang subo lang po, Nay. Sigurado akong magugustuhan niyo. Binili ko po lahat yan. At saan ka naman kumuha ng pera? Nakuha ko na po yung allowance ko galing sa school. Anong allowance yan? Bakit di ko alam yan? Nasabi ko naman po dati na… Wala kang sinasabi! Student assistant po ako sa library ng university namin, Nay. Since first year college pa po. Yun naman pala eh! May nakukuha ka naman palang pera. Eh bakit kailangan mo pang humingi ng baon sa tatay mo? Dagdag pasakit ka pa sa bulsa namin eh! Matagal na po akong hindi humihingi ng baon kay tatay. Kung hihingi man po ako sa kanya, konti lang po. Pandagdag bayarin lang po sa ibang school requirements. Eh di humihingi ka pa rin. Ang yabang pa ng pagkasabi mong may allowance ka na mula sa school nyo tapos umaasa ka pa rin pala sa tatay mo?
Ilang buwan na lang naman po, Nay, makakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Pag nagkataon po, pwede ko namang ibalik kay tatay lahat ng nagastos niyang baon mula po nung pinag-aral niyo ako. Maghanap ka muna ng trabaho bago ka mangako ng ganyan. Inuuna mo na naman yung kayabangan mo eh. Nako, andito ka na pala, Tina. Bakit? Kung andito na ako. Nakita mo na agad ang sorpresa sa'yo ng anak mo. Pasensya na kung na-late ako ha. Nag-OT kasi ako sa trabaho. Sayang naman yung extra kong kikitain. Tingnan mo na, Leia. Doble kayod ang tatay mo, tapos hihingi ka pa ng pera kahit may allowance ka naman palang natatanggap? Uy, ano ba naman, Tina? Obligasyon kong bigyan ng pera si Leia para sa pag-aaral niya. Anak ko siya. Anak natin. Sige, ilaban mo pa yung rason mong yan, Ferds. Kaya namimihasa sa kahihingi itong anak mo eh. Hindi naman siya palaging humihingi. At kung hihingi man Huwag na po kayong magtalo sa harapan ng pagkain. Hindi po yun maganda. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Ayokong kumain. Bakit naman? Busog pa raw po si nanay eh. Sinabi ko bang sumagot ka para sa akin? Sorry po. Kahit konti lang. Para naman di masayang tong pinaghirapan ng anak mo. Sana kasi nagtatanong muna. Eh di hindi na surprise yun. Ikaw naman, Tina. Mukha ba akong nakikipagbiruan sa inyong mag-ama? O sige po, Nay. Kung ayaw niyo naman pong kumain, ayos lang po. Pwedeng bukas na lang natin ito pagsaluhan. O kung sakaling magutom naman po kayo mamaya, pwede ko kayong ipag-init. Tawagin niyo lang po ako sa kwarto ko, Nay. Sa wakas! May nasabi ka ring maganda ngayong araw. Magpasalamat ka naman kay Leia. Para saan? Sa effort niya na ipinaganda ka. Magpapasalamat lang ako kapag nagustuhan ko ang effort na gagawin niya para sa akin. Uy, Tina, ano ka ba naman? Huwag mo nga akong pilitin kung ayoko. Huwag na po kayong mag-away dahil lang dito. Kasalanan ko rin naman po. Masyado kong in-advance yung birthday ni nanay. Hayaan niyo po, Nay. Ililigpit ko na po ito. Magpahinga na po kayo. Pinalitan mo ba yung bedsheet namin ng tatay mo? Pati rin po yung tuwalya niyo, pinalitan ko na po, Nay. Pinlansya ko na rin po yung punda ng una niyo tulad ng lagi niyong bilin. Pumasok na sina nanay at tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, habang ako naman ay naiwang nagliligpit ng mga hinanda ko. Tinanggal ko ang nakasabit na pinaprint kong tarpaulin para sa birthday ni nanay. Tinanggal ko na rin ang mga nakasabit na lobo. Plinano kong ipamigay yon sa mga kapitbahay naming bata. Tinakpan ko na rin ang mga pagkain at saka nilagay lahat sa ref. Hindi na rin ako nakakain dahil nawala na ako ng gana. Lalo na noong narinig kong nagtatalo ang mga magulang ko sa kwarto nila. Pinakinggan ko ang pagtatalo nila, Papa Dudut. Lahat yon ay tungkol sa inasta ni nanay sa sorpresa ko. Kalmadong pinarealize ni tatay kay nanay na pinaghirapan ko ang hinanda ko para sa kanya. Pinaglaban naman ni nanay na hindi niya ako inutusang gawin yon. Nagpakumbaba na lamang si tatay at sinabing matulog na lamang sila kesa mauwi pa sa kung saan ang pagtatalo nila. Nanatili lamang ako sa kusina at doon ay tahimik na umiyak dahil nasaktan ako sa mga narinig kong sinabi ni nanay. Biglang ang lumabas si tatay sa kwarto nila, Papa Dudut, at agad akong pinuntahan. Nagsorry si tatay para kay nanay. Sinabi ni tatay na baka pagod lamang si nanay. Nagbiro pa si tatay na baka raw ayaw lang ni nanay ng reminder na tumanda na siya kaya ayaw niyang mag-celebrate ng birthday. Pinalagpas kong muli ang pangyayaring yon, Papa Dudut. Nagsikap ako makatapos ng pag-aaral at hindi na humingi pa kahit piso kay tatay dahil madalas ngang nagpaparinig si nanay tungkol sa pagbibigay ni tatay ng baon sa akin. Umextra din po ako bilang tagalinis ng bahay ng mga kapitbahay namin para lamang pandagdag sa panggastos ko sa thesis ko. Nalagpasan ko naman yon lahat at sa wakas ay nakapagtapos na rin ako. Inasahan ko magiging proud na si nanay sa akin pero hindi pa rin. Hindi nga rin siya umattend ng graduation ko at tanging si tatay lamang ang kasama ko noon. Nakipag-inuman si nanay sa handaan para sa graduation ng anak ng kaibigan niya. Nasaktan ako doon dahil mas inuna niyang
makiselebrate sa pagtatapos ng ibang tao kaysa sa akin na anak niya mismo. Kahit ganoon ay hindi pa rin ako napagod na ipagsiksikan ng sarili ko kay nanay. Hinangad ko pa rin na mahalin niya ako. Kaya nagpursige naman akong makahanap kaagad ng trabaho after kong makapagtapos. Tay! Sumahod na po ako! Aba, talagang adulting na ang anak ko ah. O ano bang plano mo dyan sa unang sahod mo? Kayo po ba, Tay? Ano po bang ginawa niyo sa unang sahod niyo? Ano nga bang ginawa ko dun sa unang sahod ko? Binilan ko ng mga sapatos yung mga kapatid ko. Tapos nag-iwan lang ako ng allowance para sa sarili ko. Yung iba binigay ko na sa lola mo para may panggastos siya sa bahay. Bukod po sa allowance niyo, Tay, ano pang iniwan niyo para sa sarili niyo? Wala na eh. Yung allowance lang talaga. Alam mo namang ako lang ang inaasahan dati ng lola mo. Inuna ko sila syempre. Nung nakapagtapos na yung ibang kapatid ko, saka naman ako bumawi sa sarili ko. Ako kaya, wala naman po ako ibang kapatid para pagkagastusan eh. Kung meron ka mang kapatid ngayon, di rin naman kita uobligayang ibigay sa kanila ang sahod mo. Ako ang tatay. Ako ang bubuhay sa kanila. Pero gusto ko pa rin po makatulong sa inyo, Tay. Kaya nga sa unang sahod ko, bala ko sanang ibigay sa inyo ni nanay lahat. Magtitira na lang po ako para sa pamasahe ko at pangkain sa trabaho. Sapat naman ang sahod ko para sa atin ng nanay mo. Mas mabuti pang bumili ka muna nung pangarap mong bilhin nung nag-aaral ka pa lang, nung wala ka pang pera. Yan kasi yung gusto kong gawin nun sa unang sahod ko pero di ko nagawa. Wala naman po kasi ako naiisip na gusto kong bilhin eh. Lahat naman na kailangan ko dati, binigay nyo na. Kaya naisip kong hatiin na lang talaga sa inyo ni nanay itong sahod ko. Ipunin mo na lang. Huwag nyo na akong pigilan, Tay. Ito po yung pangarap ko eh. Yung ako naman po yung makatulong sa inyo. Kayo bang mag-amay nagpapalakasan ng boses? Nagkakwentuhan lang kami dito ni Leia. Pwede naman magkwentuhan ng di malakas sa mga bunganga, di ba? Sorry po, Nay. Sorry. Wala na ako ibang narinig sa'yo kundi sorry. Tina, alam mo bang unang sahod ngayon ng anak mo? Na-withdraw mo na ba lahat ng sahod mo, Leia? Opo. Akin na. Hahatiin ko po muna sana, Nay, para sa inyong dalawa ni Tatay. Gaano ba kalaki ang sahod mo para kailangan pag-isipan pa ang paghahati? Ibabawas ko rin po kasi yung allowance ko. Magkano ba sinahod mo? 7K po. 7K lang? Kala ko naman kung magkano. Pang-15 lang naman yung 7K niya, Tina. Malaki na rin yun. Anong malaki ron? Ang mahal ng bilihin ngayon, ano pang mapupuntahan ng 7K na yan? Ibabawas mo pa yung para sa sarili mo, di ano na lang matitira sa amin ng tatay mo? Hindi naman po ako magastos. Kaya na po kahit 1K lang itabi ko para sa sarili ko. Yung matitira po sa inyo na po ni Tatay. Parang tanga tong si Leia. Palibasa unang beses na nakahawak ng sahod kaya di alam kung gaano kaliti ang perang pinagmamalaki mo. Gaano man kaliit o kalaki, ang importante, pinaghirapan sa tamang paraan. Hindi ba, Leia? Totoo naman po yung sinabi ni Nanay. Maliit lang po talaga, Tay. Pero tataasan naman daw po ang sahod ko kapag naka-6 na buwan na po ako. Baka nga bago ka mag-6 na buwan tinanggal ka na sa trabaho mo Di ka naman kagalingan para paubutin ka ng ganyang katagal. Patawa ka talaga. Ano bang hindi siya magtatagal sa trabaho niya? Alam mo bang maraming aplikante dun sa posisyong pinasukan ng anak mo? Siya lang ang natanggap. Ganun kagaling ang anak mo. Mabilib ka naman. Baka naman kasi yung mga kakumpetensya niya sa trabaho wala rin namang binatbat. Kaya wala nang ibang choice yung boss niya kundi piliin niya ang anak mo. Grabe ka namang makapang-down, Tina. Parang tama naman po si Nanay, Tay Kasi yung mga aplikanteng nakasabayan ko parang hindi rin talaga magaling kahit konti. O tingnan mo na. Di lumabas din yung totoo. Wala lang ibang choice yung boss kundi piliin ka. Ay, Leia, anak, pwede bang bumili ka na muna ng merienda sa labas? Kahit anong magustuhan mo ron. Babayaran ko na lang mamaya. Sige po, Tay. Labas na po muna ako.
Ano ba namang ugali ang pinapakita mo sa anak mo, Tina? Grabe ka! Bakit? Masama na ba magsabi ng totoo ngayon? Pwedeng magsabi ng totoo nang di nakakasakit ng kapwa mo. Lalo na sa sarili mong anak. Narinig ko ang pagkatalo ni nanay at tatay mula sa labas ng bahay, Papa Dudut. Hindi ko na pinatapos ang away nila dahil nasaktan na ako sa mga naunang sinabi ni nanay. Kaya nagmadali akong lumayo sa bahay para lamang hindi na sila marinig pa. Binagalang ko ang paglalakad papunta sa tindahan. Ilang tindahang malapit ang nilagpasan ko dahil ayoko munang bumili ng merienda. Alam ko namang pinabili lamang ako ni tatay para lamang makausap niya si nanay tungkol sa akin. Kaya naman hindi ako nagmadali dahil alam kong kailangan nila ng oras para makapag-usap. Sa dulong tindahan na ako nakarating, Papa Dudut. Doon na ako bumili ng merienda pero after noon ay hindi pa rin ako umalis. Nagpaalam muna ako sa tendera kung pwedeng umupo lang doon sa upuang nasa gilid ng tindahan. At pumayag naman. Nang makaupo na ako ay saka ko naramdamang parang gusto kong umiyak, Papa Dudut. Sinubukan ko pang pigilan ang sarili ko pero hindi ko na rin kinaya pa. Mabuti na lamang at walang masyadong nagdaraang tao noon. Kaya nakaiyak ako ng malaya. Hindi ko noon alam kung paano aayusin ang sarili ko pabalik sa bahay dahil tiyak na makakahalata si tatay na umiyak ako. Pinilit kong ihinto ang pag-iyak ko dahil kailangan ko nang makabalik ng bahay dahil tumatawag na sa cellphone ko si tatay. Hindi ko na lamang muna yon sinagot at saka bumili ng isang bote ng mineral water sa may tindahan. Pinanghilamos ko yon para mabawasan ang pamumugto ng mga mata ko. Hinintay kong matuyo ang basa ko mukha saka ako nagpasyang umuwi na. Malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko noon dahil baka galit pa rin sa akin si nanay. Umikot pa akong isang beses sa kabilang kanto para lamang mawala yung nararamdaman kong kaba. Noong pakiramdam ko ay ayos na ako ay saka ako umuwi, Papa Dudut. Doon ko nalaman na umalis si nanay, pinagtakpan pa ni tatay si nanay at sinabing may kailangang asikasuhin si nanay sa bahay ng kaibigan niya. Kunwari na lamang ay naniwala na lamang ako sa sinabi ni tatay kahit sa totoo lang ay alam ko naman ang totoong dahilan kung bakit umalis si nanay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumili din ako noon ng mga gamit sa bahay para maging komportable ang buhay ng mga magulang ko. Una kong binili noon ang washing machine para hindi na mahirapang maglaba si nanay ng mga damit niya. Sinurpresa ko siya noon ng isang semi-automatic na washing machine. Inasahan kong kahit konti ay magiging masaya siya. Yun nga lang ay hindi niya ginamit yon. Ako lang ang gumagamit noon sa bahay para labhan ang mga damit namin ni tatay. Sinubukan kong inganyohin si nanay na gamitin ang washing machine pero nagalit siya sa akin. Sinabi niyang maaksaya sa tubig at kuryente. Sinabi ko na ako naman ang magbabayad ng bills namin. Pero mas lalo siyang nagalit. Para raw pinamukha ko sa kanya ang kayabangan ko porket may trabaho na ako. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil alam kong mas lalo lamang siyang magagalit sa akin. Kinagabihan ay may pumuntang kaibigan niya sa bahay para kunin ang washing machine na binili ko. Nalaman kong binenta ni nanay yon at kinuha niya ang perang pinagbentahan. Oh, bakit nag-handwash ka ng damit dyan? Wala na po kasi yung washing machine natin. Oh, asan? Nagtampo ba kaya bumalik sa mall? Si tatay talaga. Binenta po ni nanay. Oh, bakit binenta? Ang laking tulong nun para makapaglaban ng mga bedsheet at kurtina. Baksaya daw po kasi sa tubig tsaka sa kuryente. Kaya nga nagtatrabaho para maging komportable ang buhay natin eh. Kesa naman yung nag-handwash ka ng damit mo dyan. Pagod ka na nga sa trabaho, mapapagod ka pang maglaba.
Hindi ko naman po to damit, Tay. Oh, kanino yan? Wala naman ako mga labahin. Kay nanay po. Pinalaba ba niya yan sa'yo? Naku, hindi po. Nagkusa lang po ako. Baka masorpresa ang nanay mo sa paglalabaw mo ng damit niya, ha? Sana nga po. Ang ibig kong sabihin, masorpresa tulad nung ginawa mo nung birthday niya. Baka magalit. Baka di magustuhan. Alam ko pong marami siyang nilakad ngayong araw kaya pag nakita niyang wala na siyang labahin, matutuwa na siya. Parang ako ang kinakabahan sa ginagawa mo eh. Alam mo naman ang nanay mo pag pagod, mainitin ang ulo. Matatanggal po ang init ng ulo niya kapag nakita niyang wala ng laman ng laundry basket niya. Proven na po yun sa mga babae. Ewan ko ha, pero matagal ko nang kasama ang nanay mo. Pag di umayon sa kanya ang mga nangyayari, nagiging dragon siya. Pati tuloy ako kinakabahan na tay. Hinahanda lang naman kita. Kahit ikaw kilala mo na rin ang nanay mo. Alam mong pinaglihi yun sa high blood at alta presyon. Tatay naman Tulungan na lang kitang maglaba bago ka maabutan ng nanay mo. Mukhang pauwi na rin yun Ako na po tay, babanlawan na lang po to. Tutulong na ako para matapos na. Tay, Palabasin na lang natin na ako ang naglaban ng lahat ng damit niya ha. bakit po kayo? Ako nga po nagpapalakas kay nanay Kailangan malaman niya na ako yung naglaba para plus points sa akin. Minus points yan sa kanya. Bakit naman po? Huwag kang masasaktan sa sasabihin ko ha. Alam mo namang minsan mainit ang dugo sa'yo ng nanay mo. Kaya kapag nalaman niyang may ginawa ka para sa kanya, kahit maganda pa yan, di niya tatanggapin. Hahanapan niya ng butas para mabigyan ng rason yung galit niya sa'yo. Gusto ko lang naman pong magkaayos na kami. Gusto ko na mahalin niya rin ako tulad ng pagmamahal niyo sa akin. Mahal ka naman ng nanay mo. Di nga lang siguro tugma yung pagmamahal na binibigay niya sa gusto mong matanggap. Siguro nga po. Balang araw, mauubos din ang galit ng nanay mo sa katawan niya. Maubos nga kaya. Parang siya yung nagsusupply ng galit sa mundo Ginawa mo pang supplier ang nanay mo. Umusog ka na nga doon para matulungan na kita sa paglalaba. Siguradong pauwi na rin ang nanay mo. Tay, Oh, bakit? namantsahan ko po yung puting blouse ni nanay. Ha? Sigurado ka? Baka naman dati pa yan. Ngayon lang po to, tay. Naihalo ko po yung isang puting blouse niya rito sa mga dikolor. Mareremedyohan natin yan. Huwag kang mag-alala. Matinding takot ang naramdaman naming pareho ni tatay nang makulayan ko ang puting damit ni nanay. Sinubukan nga naming remedyohan yon, nag-check ako sa internet ng mga pwedeng home remedy. Sinubukan naming ibabad sa tubig na may suka at bleach pero hindi yon umepekto. Napabili si tatay ng kalamansi at kinaska sa damit pero hindi pa rin natanggal ang pagkakahawa. Nagpakulo rin kami ng tubig at saka ibinuhos yon sa damit at saka muling kinusot pero wala pa rin. Marami na kaming sinubukang gawin ni tatay, matanggal lamang ang pagkakahawa ng dekolor sa puting damit ni nanay. Pero hindi kami nagtagumpay. Nanghina ako nang mapansin kong gumaspang na ang damit ni nanay dahil sa kakakusot namin. Medyo nanilaw na rin yon, Papa Dudut. Tinapos na lang muna namin ang ibang labahan at saka sinampay. Binukod namin ang namansyahang damit, Papa Dudut. Hindi nawala ng pag-asa si tatay na mawawala ang mansya ng damit na yon. Sinubukan niyang itawag sa lola namin kung paano pa masolusyonan yon. Lahat ng pinayo ni lola ay wala ring naging epekto. Kaya sinabi na lamang ni tatay na aaminin na lamang niya kay nanay ang lahat. Sinabi ni tatay na siya na lang ang aako ng nangyari. Hindi ko naman hinayaang gawin yun ni tatay dahil ako naman ang may kasalanan. Kung naging maingat lang sana ako at hindi na nakialam sa mga labada ni nanay ay hindi yun mangyayari. Naiyak na ako kaya mas lalong nagpumilit si tatay na akuin ang kasalanan ko.
Bago pa kami makabuo ng desisyon ay dumating na si nanay. Sinalubong agad ni tatay. Nakangiti naman si nanay at mukhang good mood siya kaya mas lumakas ang loob ni tatay na sabihin ang nangyari sa puting damit niya. Kahit good mood noon si nanay ay nakaramdam pa rin ako ng takot. Wala namang bago doon papadudot dahil lagi naman akong takot noon kay nanay. Nadoble nga lang ang takot ko lalo't may nagawa na talaga akong kasalanan sa kanya. Ramdam ko noon na hindi niya palalagpasin ang nagawa kong pagkakamali at ipapamukha yun sa akin habang nasa iisang bubong kami. Kala ko di ka pa uuwi. Bakit? Ayaw mo ba ako umuwi? Hindi naman. Alam mo namang lagi lang talaga kitang hinahanap pag wala ka. Anong nakain mo? Bakit parang nagpapalakas ka sa akin? O baka naman may kailangan ka? Ako may kailangan. Ikaw lang sapat na. Baka naman may nagawa kang kasalanan sa akin? Parang ganun. Sabihin mo na habang masaya pa ako. Huwag mo nang patagalin at alam mo naman ang mood ko. Mabilis lang magbago. Mabuti na lang at sinabi mo yan. Anong nangyari? Hindi naman masyadong malaki yung kasalanan ko. Anong nangyari? Sinubukan ko kasing laban yung mga damit mo para di ka na maglaba pag uwi mo. Talaga? Ngayon mo lang ako pinaglaba ah? Kaya lang, may isang puting damit na naihalo sa mga dekolor kaya… Nay, ako po yung nakahalo ng puting damit niyo sa dekolor. Ako po yung naglaba, hindi po si tatay. Sorry po. Bakit mo pinakailaman ang mga damit ko? Masyado kang pabida eh! Wala rin naman po kasi akong ibang ginagawa kaya nilaban ko na yung mga damit ninyo. Gumawa lang naman ng maganda si Leia, Tina. Huwag niyo akong pagtulungan mag-ama ha? Hindi naman sa ganun. Aling damit ang naman tiyan? Yung puting… Puting blouse na may borda ng krus sa gilid? Yun nga po. Tina, tama na yan! Bakit niyo po ako sinampal? Bakit? At bakit hindi? Para lang sa damit, mananakit ka na. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin yung damit na yon? Bibili na lang ng bago. Di mo naman kailangang saktan ng anak mo. Sorry po, Nay. Papalitan ko na lang po sa sahod ko. Saan po ba nabibili yon para makakuha po ako kaagad? Magagalit ba ako na ganito kung madali lang makakuha ng kapalit doon? Sorry po. Bigayo ng kapatid kong namatay! Siya ang nagburda ng krus doon! Sa tingin nyo, kaya niyong ibalik ang buhay ng kapatid ko para pagburdahin uli? Sige nga! Hindi ko po alam na galing yun sa kapatid niyo, Nay. Sorry po. Alam ko po. Kung hindi ka kasi nakialam, walang masisira! Parang awa mo na. Tumigil ka! Hindi ka talaga madadala hanggat di ka nakakatik yung sahod talaga! Wala nang magagawa ang sorry mo! Uy, Tina! Nay, tama na po. Tama na sabi! Tina, ano ba? Kahit mamatay ka pa, hindi mo mababayaran ang nasira mo! Sabing tumigil ka na eh! Tay, tama na po. Nakakapagod nang makita na kinakawawa mo si Leia. Kahit wala siyang mali, wala kang ibang ginawa kundi pahirapan siya. At ako, hindi ba niya ako pinahirapan? Mula nung pinanganak siya, nasira na ang buhay ko! Nay! Huwag mo akong hawakan! Sana namatay ka na lang! Besti ka! Magsama kayong mag-ama! Nay! Umalis si nanay at hindi nagpapigil sa amin, Papa Dudut. Sinubukan namin siyang sundan pero mas lalo siyang nagalit at kahit si tatay ay muntik na rin niyang masaktan. Kaya naman hinayaan na lang muna namin siya para makahinga. Naramdaman ko na punong-puno siya ng galit noon at naiintindihan ko naman siya dahil nagkamali ako. Alam kong hindi ko na mapapalitan ang nasira kong damit ni nanay. Bumalik kami ni tatay ng bahay at nagmadali akong ibabad muli ang damit ni nanay para mawala ang mantsa. Umiyak ako noon dahil sa tindi ng konsensyang sumabog sa akin. Pinatigil na ako ni tatay sa kakapilit na tanggalin ang mantsa. Pero hindi ako nagpapigil at naawa si tatay sa akin at hinayaan na lamang ako. Sinubukang tawagan ni tatay si nanay pero hindi siya sumasagot.
Nag-aalala na rin si tatay sa nangyari kay nanay lalo na noong lumipas na ang 4 na oras pero hindi pa rin umuwi ng bahay si nanay. Kaya naman nagpaalam si tatay na lalabas muna para hanapin si nanay. Gusto ko noon na tulungan si tatay na hanapin si nanay pero hindi na ako sumama para subukang remedyohan pa ang damit ni nanay. Naiwan ako mag-isa sa bahay habang hawak noon ang puting damit ni nanay. Alam kong wala na yung pag-asa pang maayos tulad ng relasyon ko kay nanay. Pero hindi ko pa rin yon sinukuan. Hindi ako nagpahinga hanggat alam kong hindi pa kumukupas ang mantsa sa damit na yon. Inaplos ko ang krus na nakaburda sa damit ni nanay Papa Dudut. Nakita kong luma na talaga ang pagkakaburda ng damit na yon. Nahiya ako dahil nakasira ako ng gamit ni nanay na alam kong mahalaga sa kanya. Naramdaman ko ngang mas mahalaga ang damit na yon kaysa sa akin. Nasaktan ako habang inuulit ang mga salita ni nanay sa akin, Papa Dudut. Nasaktan ako habang inaalala kung paano niya hiniling na sana'y mamatay na lamang ako. Alam kong mahalaga sa kanya ang damit na yon pero gaano ba kalaki ang pagpapahalaga niya sa damit na yon para hilingin na mamatay ang sarili niyang anak. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi nga natulog si nanay sa bahay after ng away namin, Papa Dudut. Hindi na rin sinagot ang mga text at tawag namin. Hindi na nga rin nakatulog si tatay sa pag-aalala. Nasa kwarto lamang ako noon at hindi ko rin kayang harapin si tatay dahil nakukonsensya ako. Nakukonsensya ako noon dahil pakiramdam ko ay kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kahit na nakahiga ay hindi pa rin ako makatulog dahil nagwo-worry na rin ako kay nanay. Napabangon na lamang ako bandang madaling araw at lumabas ako ng kwarto at doon ay naabutan ko si tatay na nagkakape habang nakatitig lamang sa kanyang cellphone. Hindi nga niya napansin na lumabas na ako ng kwarto. Baka sa mukha niya ang labis na pag-aalala kay nanay kahit na hindi niya noon sabihin sa akin. Nagtungo ako sa kusina para magtimpla rin ng kape para sabayan siya. Doon niya lang napansin na nasa paligid lamang ako kaya naman sinundan niya ako sa kusina. Nagpatimpla na rin siya ng kape at saka nagpakuha ng malamig na tubig. Tahimik lamang kaming pareho noon sa kusina habang nagtitimpla ako ng kape. Noong natapos ako ay saka kami nagtungo sa sala. Hindi namin napag-usapan si nanay ng ilang saglit dahil naghihintayan kami kung sino ang unang mag-o-open ang tungkol sa kanya at sa mga nangyari. Hanggang sa makatanggap kami ng text mula sa isang kaibigan ni nanay. Sinabi niyang kasama niya si nanay pero huwag daw naming babanggitin kay nanay na alam na namin. Nakainom daw si nanay noong nagtungo sa bahay ng kaibigan niya. Kaya pinatuloy muna doon pansamantala. Nakiusap ang kaibigan ni nanay kung pwedeng sunduin na lamang bukas ng umaga dahil lalabas daw silang pamilya. Naramdaman namin na nanggugulo na naman si nanay doon tulad ng ginawa niya. May ilang taon na ang nakakaraan. Kahit papaano ay napanatag naman kaming pareho ni tatay. Inubos lang namin ang aming mga kape at saka nagpahinga na para masundo na si nanay kinabukasan. Nagbalik na kami sa kanya-kanyang kwarto at nahiga na. Pero kahit na sinundan ko nang ipahinga ang pagod kong mga mata, ay hindi ko pa rin magawang makatulog dahil nag-aalala pa rin ako kay nanay. 7:00 na ng umaga nang katukin ako ni tatay sa kwarto para magpasama na sa akin na sunduin si nanay. Hindi na kami nakapagbihis pa dahil nagmamadali na kaming masundo si nanay bago pa siya makatunog. Napupuntahan namin siya. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalamang nandito ako? Umuwi na tayo, Tina. Huwag mo akong utusan. Nay, umuwi na po tayo. Nakakahiya na po dito sa kaibigan niyo. Kayong mahiya. Kayong sumugod dito tapos… Pinasundo ka sa amin ng kaibigan mo. Talagang di niyo ako bibigyan ng peace of mind, no? Nay, Isa ka pa! Kailangan talaga nandito ka rin? nag-aalala lang naman po ako sa inyo, Nay. Di ko kailangan ng pag-aalala nyo! Kailangan ko lang makalayo sa inyo!
Ayos lang naman sana kung magsasabi ka kung saan ka pupunta. Di ka naman namin pipigilan kung gusto mo mapag-isa eh. Huwag naman sana yung di ka man lang mag-update. Siyempre nag-aalala rin kami sa'yo. Ayoko nga kayong kausapin eh. Ano bang mahirap intindihin doon? Please naman, Tina. Huwag ka na mag-eskandalo rito. Nakakahiya. Dapat naisip nyo yan bago kayo sumugod dito. Sa bahay na lang tayo mag-usap. Dito lang ako. Nakiusap po yung kaibigan nyo na kung pwede sunduin ka na po namin kasi Huwag mo akong kausapin, demonyo ka! Kala mo ayos na tayo? uwi na po tayo, Nay. Sa bahay na po natin ayusin lahat. Baka marinig pa tayo ng mga kaibigan nyo. Wala nang maaayos pa, Leia! Sirang-sira na lahat mula nung dumating ka sa buhay ko! Tina, parang awa mo na. Tama na. Ano po bang nagawa ko sa inyo, Nay? Bakit bang tindi ng galit nyo sa akin? Ginawa ko naman po lahat Lagi kong inuunang nararamdaman ninyo, ang pangangailangan ninyo. Wala ko ibang ginawa kundi humanap ng paraan para mahalin nyo ko. Bakit po, Nay? Bakit po? Bakit ganyan kayo sa akin? Gusto mong malaman ang totoo? Tina, wag dito. Ano ka ba naman? Hindi! Dito na lang natin gawin! Naghahanap ng sagot yung anak mo eh! Tina! Ano po ba yung totoo, Nay? Una sa lahat, huwag mo akong tawaging nanay dahil hindi naman kita anak! Tina, ano ba? Ha? Hindi ko po kayo maintindihan. Anak ka ng tatay mo sa ibang babae! Tay! Leia, anak. Kailangan talaga humingi ka ng eksplanasyon sa tatay mo? Ayaw mo akong paniwalaan? Ha! Hindi kita anak! Bakit sa tingin mo ang bigat ng dugo ko sa'yo? Ano yon? Trip ko lang? Leia, anak. Mahal ka namin at Namin? Ikaw lang ang nagmahal dyan kay Leia! Huwag mo ako idamay! please naman, Tina. Wag mo nang pabigatin ang sitwasyon. Ako ba nagpapabigat ngayon ng sitwasyon? Ako ba nagloko? Ako ba nakabuntis ng ibang babae? Ako ba nag-uwi ng anak sa ibang tao? Di ba ikaw lahat ang gumawa nun? Paano ako ang nagpapabigat ng sitwasyon, Haffords? Bakit ako? Nay! Pingi ka ba? Kakasabi ko lang sa'yo na di ako ang nanay mo, di ba? Yung nanay mong haliparot, iniwan ka sa tatay mo dahil ayaw sa'yo. Ako ba kaya? Hindi ka ba talaga titigil, Tina? Kayong tumigil sa pagbibigay ng stress sa akin! Walis na kayo! Agad na tumakbo palayo si nanay at ni isa sa amin ni tatay ay walang lakas para sundan pa siya. Hindi makatingin si tatay sa akin habang ako naman ay pilit na pinoproseso ang mga sinasabi ni nanay. Hindi na rin kinontak pang muli ni tatay si nanay. Pinagbigyan niya ang gusto ni nanay na mapag-isa. Inaya na ako ni tatay na umuwi na parang walang nangyari. Hindi ko rin alam ang eksaktong mararamdaman ko kay tatay matapos kong malaman na anak niya ako sa ibang babae. May mga narinig na akong ganito noong bata pa ako at madalas kong maramdaman na niloloko ako ng mga kalaro ko at ng mga pinsang ko na ampun lang daw ako. Inakala kong panunukso lamang yon dahil gano'n naman talaga ang tuksuhan ng mga bata pero totoo pala. Noong nakauwi na kami agad na nagpunta sa kusina si tatay para ipagtimpla ako ng kape. Naya niya akong samahan siyang maupo sa may sala. Alam ko noon na balak niyang pag-usapan namin ang nangyaring revelasyon ni nanay. Sa totoo lang ay ayoko noon na pag-usapan pa dahil hindi ko talaga tanggap pero kailangan na. Papadudot hindi pa man din namin nagagalaw ang kapeng tinimpla ni tatay ay kinausap na niya ako. Sinabi niya lahat ng totoo tungkol sa pagkatao ko. Hindi pinalad si nanay at tatay na magkaroon ng anak dahil may problema sa matres si nanay. Naging problema yon sa kanilang dalawa dahil pangarap ni tatay na magkaroon ng anak at hindi yon naibigay ni nanay. Naging madalas ang pag-aaway nila dahil pakaramdam daw ni tatay ay walang patutunguhan ang pagsasama nila dahil kulang daw kung walang anak. Ayaw naman daw mag-ampon ni tatay dati dahil nga gusto niyang galing sa kanyang magiging anak niya. Nakipaghiwalay muna pansamantala si tatay kay nanay nang lumabas na ang mga away nila.
Umalis si tatay noon sa bahay at hindi alam ni nanay kung saan siya nagpunta. At wala pang isang buwan ay bumalik din ang tatay dahil na-realize niyang mahal niya si nanay. Sinubukan nilang ayusin ang relasyon nila hanggang isang araw. Nalaman ni tatay na nakabuntis siya ng iba. Marisol ang pangalan ng totoo mong nanay. Kumakanta siya sa bar nung nakilala ko siya. Aminado ako na nagandaan ako sa kanya na hinaluan pa ng matinding kalungkutan dahil nga nagkahiwalay kami ng nanay mo. Kaya po kayo pumatol sa kanya? Siya yung unang lumapit eh. May tinanong lang nung una hanggang sa napatawa ko na lang siya. Pagkatapos nun, bawat pahinga niya sa set niya, lagi siyang umuupo sa tabi ko. Nagkaroon ako ng interes. Nung gabing yon, may nangyari sa amin at sa mga sumunod pa. Tumira ako sa apartment niya pansamantala. Masaya naman nung una. Akala ko di na ako babalik pa sa nanay mo. Pero isang gabi, sabi ko sa sarili ko noon, iba pa rin ang nanay mo. Kaya iniwan ko si Marisol. Hindi niya po ba kayo hinabol? Hindi naman. Doon ko lang din nalaman na may boyfriend siya sa ibang bansa kaya di rin kami pwede. Maayos naman kaming nagkahiwalay. Akala ko yun na ang huling pagkikita namin. Hanggang sa tinawagan niya ako para ipaalam na nabuntis ko siya. Paano po kayo nakasigurong kayo ang ama ko at hindi ibang lalaki? Napatanong din ako noon, Leia. Pero sakto sa bilang nung kaming dalawa lang ang magkasama nun sa apartment niya. Ako lang ang nakasama niya nun. Doon sigurado ako. Paano niyo po sinabi kay nanay? Hindi ko muna sinabi kasi natakot ako na baka iwan ako ng nanay mo. Palihim ako nagsustento kay Marisol. Tapos nung nakapanganak na siya, pinuntahan ko. Bigla kanyang binigay sa akin. Nagmakaawa siya na kunin kita kasi di pwedeng malaman ng boyfriend niya na nabuntis siya. Maliit pa lang ang tiyan ni Marisol nung nagpakalayo-layo sa kanila para maitago ang pagbubuntis niya. Kaya medyo may kalakihan ang sinustento ko kasi wala siyang ibang naging trabaho habang nagbubuntis siya. Pagkatapos niyang manganak, bumalik ulit siya sa pagkanta. Tapos inuwi niyo na ako? Oo, wala naman akong ibang alam na pagdadalhan sa'yo nun at gusto ko ring iuwi ka. Hindi ko lang nga alam kung paano yung tatanggapin ng nanay mo. Ano pong reaksyon ni nanay nung inuwi niyo ako? Nabigla, natulala. Sinabi ko sa kanya na handa akong tanggapin ang parusa niya o kung anuman. Basta wag ka lang niyang ilayo sa akin. At umaasa ako na sana tanggapin ka niya bilang sarili niyang anak. Tinanggap ka naman niya, Leia. Pero hindi niya ako minahal. Iyon ang isang bagay na di niya na ipangakong gagawin matapos kanyang tanggapin sa buhay namin. Kaya pala. Nay? Umuwi lang ako para kumuha ng damit. Alis din ako agad. Tina, pwede bang mag-usap muna tayo? Para saan pa? Tay, pwede bang kami muna ni nanay ang mag-usap? Ayos lang po ba? Ay, sige. Iiwan ko muna kayong dalawa. Wala tayong dapat pag-usapan, Leia. Nalaman mo na naman ang lahat. Huwag ka nang magtanong dahil wala akong balak sumagot. Wala na po ako ibang gustong itanong kundi kumusta po kayo dati, Nay? Nung tinanggap ninyo ko. Ano bang tanong yan? Alam ko po na hindi kayo nakumusta ni tatay sa nararamdaman ninyo nung inuwi niya ako dito. Alam ko masakit yun para sa inyo. Kaya tatanungin ko po ulit kayo, Nay. Kumusta po kayo nun? Sana hindi pa po huli yung pagtatanong ko. Hindi ako okay at hindi ako naging okay. Ayos na ba? Nasagot ko na? Bakit niyo po ako tinanggap? Para di mawala uli ang tatay mo. At naisip ko, makakatulong ka para matabunan yung pagkukulang ko sa kanya bilang asawa dahil hindi ko siya mabigyan ng anak na tulad ng pangarap niya. Karapatan niyong humindi kung alam niyong hindi kayo okay sa nangyayari.
Sa tingin mo ba di ko naisip gawin yan? Sa tingin mo di ako nagsisi na tinanggap kita rito? Hindi madali na lagi kitang nakikita. Ikaw ang paalala kung anong kulang sa akin. Kaya ako mabigat ang dugo ko sa'yo dahil yun sa pagkakaipit ko sa sitwasyon na ginawa ng tatay mo. Nanay mo ang sumira ng buhay ko. Habang buhay kong dadalin yon. At habang buhay kong ipapaalala sa'yo ang galit ko. Kung dyan po kayo makakakuha ng paraan para gumaan ang nararamdaman ninyo, sige lang po. Sasaluhin ko po lahat kasi pasasalamat ko na lang po sa inyo yon. Kasi kinupkup niyo po ako. Binigyan niyo ako ng matitirahan. Dinamitan ninyo ako. Inalagaan niyo ako nung bata ako kahit na ayaw niyo. Salamat po, Nay. Kasi kahit mahirap para sa inyo natanggapin ako, ginawa niyo. Andito pa rin ako dahil minsan tinanggap ninyo ako. Naiyak na lamang ako habang binibigkas ang nararamdaman ko kay nanay. Wala akong galit sa kanya noon kahit na sabihin pang hindi niya ako pinakitaan ng maganda mula pagkabata. Mula noong malaman ko ang totoo, lumaki ang simpatya ko sa kanya dahil hindi biro ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Kaya wala akong karapatan para magtanim ng galit sa kanya dahil tao lamang siya. Tao lamang siya na minsan ay pinagtaksilan dahil sa kakulangan. At ayoko noon na iparamdam ulit yon sa kanya at nagpasalamat ako ng paulit-ulit dahil yun lang ang nakita kong paraan para maiparamdam sa kanya na malaking bagay ang ginawa niyang pagtanggap sa akin. Inasahan kong magagalit siya, magwawala o di naman kaya ay muli akong sasaktan. Pero nagulat na lamang ako na bigla niya akong niyakap at umiyak. Humingi siya ng tawad sa mga pagpapahirap niya sa akin. Hiningi niya rin ang tawad sa mga pagkukulang niya sa akin bilang isang ina. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay pinaramdam niya sa akin na siya ang nanay ko. Hindi man ako nanggaling sa kanya pero sinabi niyang anak pa rin niya ako. Hindi man daw niya naipakita ng tama pero mahal daw niya ako. Naunahan lamang daw siya ng galit at hindi niya nabitawan agad ang puot. Sa ngayon ay sinusubukan pa rin naming ayusin ang relasyon naming mag-ina. Nakatulong din ang paglapit muli ni tatay para pag-usapan nila mag-asawa ang sinubukan nilang talikuran noon. Nagkaroon ng closure si nanay mula sa sakit na dinala ni tatay sa kanya. Yun lang naman ang kailangan ni nanay. Yung malaman ni tatay na nasaktan siya at minsan hindi siya naging okay sa mga nangyari. At mula noon ay mas lalo pang naging matibay ang relasyon nila dahil napag-usapan nila kung anuman yung mga bagay na nakasira sa kanila noon. Hindi sila natakot na harapin ang nakaraan nila dahil alam nilang kaya na nilang isara yon nang hindi nanghihinayang sa mga tanong na hindi nasasagot, Papa Dudut. Wala na rin akong balak pang alamin kung nasaan man ang tunay kong nanay. Malaki pa rin naman ang pasasalamat ko sa kanya kung nasaan man siya, pero para sa akin ang nakagisnang kong nanay ko na lamang ang mahalaga ngayon. Kung sakali mang balang araw ay mag-cruise ang aming landas ay hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang mayakap siya at mapatawad. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Agad po kaming nagpakasal na dalawa. Ngayon ay may dalawa na kaming anak, Papa Dudut. 2 lalaki, 7 years old ang panganay at 5 years old naman ang pangalawa. Nurse po si Elena. Tuwing nasa trabaho kaming dalawa ay ang lola na mga bata ang nagbabantay sa kanila. Hindi po kami mayaman pero meron naman po kaming sapat na income na mag-asawa para magkaroon ng komportableng buhay. Masaya po ang pamilya namin dahil nabibiyayaan kami ng mabait at masipag na ilaw ng tahanan. Kaya nga po kontento na ako sa kung ano man ang meron ako sa ngayon. Meron akong 2 anak na nagbibigay inspirasyon sa akin at asawang katuwang ko sa aking pagtanda.
Oh, ba't gising pa ang asawa ko? Nagpapaantok lang. Katatapos ko lang plansyahin yung uniform ng mga bata eh. Ang sipag talaga ng napangasawa ko. Wala na talaga akong mahihiling pa. Nasa iyo na ang lahat. Ikaw, ba't ka pa bumangon? Nawawa ko tapos napansin ko na wala ka pa sa tabi ko. Kaya hinahanap kita. Matutulog na rin ako. Tatapusin ko lang tong pinapanood kong K-drama. Ano bang meron dyan at gabi-gabi mong pinagpupuyatan yan? Nakakakilig kasi. Family drama siya tungkol sa mag-asawa. Ang cute-cute nga nung anak nila eh. Sa tingin mo, kakayanin pa ba natin kapag umisa pa tayo? Pangatlong anak? Gusto mo ba? Gusto ko rin ng anak na babae sana. Ang dami nyo ng lalaki dito eh. Wala akong kasamang babae. Ready naman ako sa isa pa kung sakali. Ang tanong, kaya mo ba? Kakayanin ko naman sigurong mag-alaga ng 3 bata. Gusto mo, subukan na natin ngayon? Nagmamadali? Sure ka muna dyan. Maaga pa pasok natin bukas. Ay, speaking of pasok, sa ospital pala kahapon, alam mo bang may nag-eskandalo dun? Talaga? Ano nangyari? Yung kasamahan ko kasing nurse, plano na pala niya makipaghiwalay sa asawa niya. Eh biglang bumisita yung asawa sa ospital para humingi ng sorry. Ito namang kasama ko, napuno na lang din siguro nung makita niyang pagmumukha ng asawa niya, kaya ayun, nagwala sa harap ng mga pasyente. Ano ba kasing ginawa ng asawa niya? Ano pa nga ba, eh di ng babae. Mga lalaki talaga, hindi na nakontento sa asawa nila. Sinabi mo pa. Kaya ikaw ha, ayus-ayusin mo mga desisyon mo sa buhay. Kapag ikaw niloko mo ko, hindi ako mag-iiskandalo. Buburahin agad kita sa buhay ko. Hindi ko magagawa yun. Alam mo naman kung gaano ko kaloyal sa'yo eh. Dapat lang. Pero grabe ka naman sa buburahin. Burado agad. Hindi ba pwedeng bigyan ng second chance? Anong second chance? Bakit may bala ka bang lokohin ako? Siyempre wala. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Naisip ko lang yung mag-asawa na nakwento mo. Ayaw na ba talaga ng babae? Ayaw niya nang bigyan ng second chance yung asawa niya? Tama lang yung ginawa ng kasama ko. Hindi na dapat binibigyan ng second chance sa mga cheater. Kasi kapag ginawa mo yun, para mo na rin tinanggap yung ginawa niya. Eh, kahit mag-ayos na lang sila para sa mga anak nila. Yan! Ganyan kayo! Ginawa niyo pang panangga yung mga bata, eh di sana naisip niyo yan bago kayo gumawa ng kasalanan. Tsaka niyo na lang kasi naaalala na may anak pala kayo pagkatapos niyong makaraos. Oh, bakit galit na galit? Uy, hindi ako yun ng babae. Eh kasi naman, ang kakapal talaga ng mukha ng mga cheater. Yung iba nga nagagawa pa nilang ipasa sa asawa nila yung sisi. Minsan, kaya nagiging abusado ang mga cheater na yan dahil sa mga chance na ibinibigay ng mga taong marurupok eh. Kapag gumawa ng kasalanan ng isang tao, by choice yun. So dapat, ibigay sa kanila yung deserve nilang punishment. Kaya para sa akin, hindi talaga uubra ang second chance. Ginusto mo yan? So kailangang harapin mo ngayon ang consequences. Oh, tama na yan. High blood ka masyado eh. Mas lalong hindi ka makakatulog niyan. Nakakagigil kasi. Oo na. Tara na, matulog na lang tayo. Mauna ka na, tatapusin ko lang to. 10 minutes na lang. Okay, sige. Antayin kita sa kama para sabay na tayo matulog. Papadudod sa isang insurance company po ako nagtatrabaho. Ilang taon na rin po ako sa kumpanyang ito at maganda ang mga benepisyong natatanggap ko sa kanila kaya nagtagal ako sa kanila. Marami na akong katrabaho at naging kaibigan na nakilala pero karamihan sa kanila ay lagi akong iniiwanan para maghanap ng mas magandang opportunity. Sa trabahong ito ko na po nakilala ang bagong empleyado na si Christine. Tahimik lamang si Christine sa unang linggo niya sa opisina. Pero pagtagal na mga buwan matapos siyang makapag-adjust sa bago niyang workplace ay biglang lumabas ang totoo nitong personality. Kalog siya, papadudot, maingay, sobrang ingay at palakaibigan siyang tao at karaniwan siya ang bumubuhay sa dating boring naming opisina. Kung sa classroom ay may tinatawag na class clown, sa amin ay merong office clown at si Christine po yun. Paminsan-minsan
Ang ginagamit nitong paraan para magpatawa ay ang makipag-flirt sa mga office mate niyang lalaki at hindi ako nakaligtas doon, Papa Dudut. Kahit alam niyang pamilyadong tao na ako ay sige lamang siya sa pakikipagharutan sa akin dahil para sa kanya, joke lang ang lahat at bawal itong seryosohin. Nung unay, sinasabayan ko pa ang mga biro ni Christine sa akin dahil buong akala ko nakatuwaan lamang ang lahat. Pero kalaunan ay napapansin ko na medyo nagiging totoo na ang mga banat ni Christine. Napatunayan ko ito nang minsang hinintay niya na makapag-out ako sa trabaho. Naku, lakas pala ng ulan. Kaya nga eh. Oh, ikaw pala Christine. Akala ko kanina ka pa umuwi. Wala yung sundo ko eh. Nasa ibang planeta ata. So, hindi ka susunduin ng asawa mo ngayon? May out of town work asawa ko kaya wala akong sundo today. Bad trip nga eh. Kung kailan wala akong sundo, saka naman umulan. Ang ganda ng panahon kaninang umaga eh. May bagyo ba? Di ko lang sure. Paano ka uuwi niyan? Commute? Di ako marunong mag-commute eh. Hatid sundo na kasi ako simula nung nag-aaral pa lang ako. Kaya wala akong alam kung anong dapat mga sakyan ko. Magbuka na lang ng sasakyan. Wala akong app na ganun eh. Sabi ko nga, hatid sundo ako. O sige, ako na lang magbubuk para sa'yo. Actually, hinintay talaga kita para sana magpahatid ako sa'yo. Ha? Sa akin? May kotse ka di ba? Meron pero saan ka ba nakatira? Sa Batasan Hills. Sige na, paggabi na oh. Kakayanin ba ng konsensya mo na umuwi ako na mag-isa? Baka mapano ko. Bahala ka. Hinihintay na kasi ako ng asawa ko eh. Sabihin mo na lang na may hinatid kang katrabaho mo kaya late ka umuwi. Huwag kang mag-alala. Magpipitch in na lang ako sa panggas. Hindi naman problema yung gas. Pero sige na nga. Yay! Thank you, Rocky. Nakakatakot kasi mag-commute. Alam mo na, daming mga mapagsamantala dyan. At least kapag ikaw naghatid sa akin, mapapanatag ako na safe ako. Ngayon lang to ah. Bukas magpasundo ka na lang sa kapatid mo, sa tatay mo. Okay, no problem. Tsaka, wag mo na lang babanggitin sa mga kasama natin na hinatid kita. Ay, bakit? Baka ma-issue, ganun. Alam mo naman sa office, marami nagmemeryenda ng chismis. Baka kung ano pa isipin nila, makarating pa sa misis ko. Selosa ba asawa mo? Hindi naman. Malaking tiwala nun sa akin kaya hindi siya selosa. Ganon din naman ako sa kanya. O, ganun naman pala eh. Eh di wala na tayong problema. Pero mas maganda na yung umiiwas tayo sa mga chismis. Okay po, sir. Noted. Klaro ha? Oo nga. Kung makapag ano naman to, kala mo may ginagawa tayong masama, eh ihahatid mo lang naman ako. Unless, gusto mong gumawa tayo ng masama. Anong pinagsasabi mo dyan? Ikaw Christine ha? Joke lang. Ito naman, masyado kang seryoso sa buhay. Antayin mo na lang ako rito. Kukunin ko lang yung kotse. O eto, gamitin mo tong payong ko. Mahirap na baka magkasakit ka pa. Mamimiss kita kapag umabsent ka sa office. Joke lang ulit. Ito naman, hindi na mabiro. Dito ka lang. Opo, sir. Papadudot pagkahatid ko kay Christine sa bahay nila ay pinilit niya akong pumasok muna pansamantala sa bahay nila. Sobrang lakas na kasi ng ulan noon na halos mag-zero visibility na kaya nahirapan po akong mag-drive. Pumayag po ko sa anyaya niya at may kalakihan ng bahay nila Christine, Papadudot. Malaki raw kasi ang sinasahod ng asawa niya kaya afford nila ang ganong klase ng tirahan. Nang mga oras na yon ay nasa nanay naman niya ang mga anak nila kaya walang katao-tao sa bahay. Habang nagpapatila ng ulan ay ipinag-bake ako ni Christine ng oatmeal cookies na matagal na niyang ipinagyayabang sa office. Kape habang nagkwekwentuhan sa sarili naming buhay. Doon ko nalaman, Papadudot, na matagal na palang hindi maganda ang relasyon nila Christine at ng asawa niyang si Joseph. Nagsasama na lamang daw sila para sa mga anak nila at alam ni Christine na may ibang babae ang asawa niya.
Tuwing nagpapaalam ito na mag-out of town siya para sa trabaho ay alam niyang hindi trabaho yon, kundi binibisita lamang niya ang babae niya. Tumagal din ng ilang oras ang kwentuhan naming dalawa, Papa Dudut, hanggang sa medyo nag-init ang paligid. Nagsimula kasing maging touchy si Christine sa akin habang nakasuot ng maikling shorts at sleeveless na pangitaas. Papa Dudut, nang gabing yun ay isang kasalanan po ang nagawa ko sa asawa ko. Nagpatalo po ako sa temptasyon at pumatol ako sa isang babaeng may asawa na. Isang kasalanan ang nagawa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sobrang guilt ang naramdaman ko, Papa Dudut, nang ma-realize ko kung ano ang ginawa ko. Nagtaksil ako sa asawa ko at isang malaking kasalanan po yun. Pagka-uwi ko noon sa bahay ay hindi ako makatingin sa mata ng asawa ko dahil sa hiya, Papa Dudut. Nagawa kong pagtaksilan ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin lamang ako at alagaan ang pamilya namin. Kinabukasan ay agad kong kinausap si Christine at sinabing kalimutan na ang nangyari. Natakot kasi ako na baka malaman ni Elena ang mga nagawa namin. Pero tinawanan lamang ako ni Christine, Papa Dudut, at hindi raw big deal para sa kanyang mga nangyari. Para sa kanya ay laro lamang yon. Nagtikiman lang daw kami at pinangako niyang hindi na mauulit yon. Sa katunayan ay parang wala lang sa kanyang mga nangyari. Balik ulit siya sa dati niyang gawi na nakikipagharutan sa mga lalaki sa office. Dahil sa mga nangyari, iniwasan ko na po si Christine, Papa Dudut, at kung maaari ayoko siyang lumalapit sa akin. Hindi na ako sumasabay sa mga biro niya. Gusto kong iparamdam sa kanya na pinagsisisihan ko ang mga nangyari. Nangako naman sa akin si Christine na tikom ang bibig niya sa mga nangyari. Hindi raw siya kiss and tell na tao at nakahinga ako doon, Papa Dudut. Ayoko rin naman pong husgahan ang buong pagkatao ni Christine dahil lamang sa mga nangyari. Hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan niya dahil alam kong lahat ng tao ay may kanya-kanyang problema sa buhay. Ang problemang yon ay nalaman ko noong may mapansin ako kay Christine isang beses, Papa Dudut. Good morning, Rocky. Ay, suplado. Walang sagot. Oh, good morning. Okay, makikiraan lang po. Sandali lang, Christine. Yes, bakit po? May dumi ka yata sa muka. Ah, ito ba? Hindi to dumi. Eh ano yan? Pasa? Aalis na ako. Marami pa akong trabaho. Pasa ba yan? Sinasaktan ka ba ng asawa mo? Hindi to pasa, makeup to. Contour. Contour lang to. Hindi mo magigets kasi lalaki ka. Pasa yan eh. Hindi nga, kulit. Sige nga, pisilin mo nga. Kung hindi masakit, maniniwala akong makeup yan. Bakit ba interesado kang malaman? Ano ngayon kung pasa to? Concern lang ako kung sinasaktan ka ba ng asawa mo. Anong gagawin mo kung oo? Ipaglalaban mo ba ako? So sinasaktan ka nga. Hindi. Pero nag-away kami kagabi. Napagbuhatan niya ako ng kamay. Kailangan mo yung report. Violence against women yan. Hindi na kailangan. Konting pagtatalo lang yun. Akala mo naman hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Nag-aaway kami pero hindi ko siya sinasaktan. Eh di sana all hindi sinasaktan. Ano ba pinagawayan niyo? May kinalaman ba ako dyan? Di ba nakwento ko na sa'yo na matagal nang patay ang relasyon namin ni Joseph? Nagsimula siyang mambabae hanggang sa nasanay na lang ako. Minsan nagsiselos pa rin ako kasi mahal ko yung tao. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Hindi niya na ako mahal eh. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Nag-away ba kayo dahil sa nangyari sa atin? Gusto mong malaman ng totoo? Oo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nag-away. Walang yan naman, Christine. Bakit mo sinabi sa kanya? Hindi ko sinabi, nalaman niya. Paano? Nakita niya sa CCTV. Christine naman, bakit hindi mo sinabi may CCTV pala sa bahay niyo?
Sinasadya mo ba to para masira kami ng asawa ko? Hindi ko rin alam. Hindi ko alam na nagkabit pala siya ng CCTV sa bahay. Paano ngayon kung malaman ni Elena yung nangyari? Wala na tayong magagawa ron. Kapag nasira ang pamilya ko, kasalanan mo to. Bakit ako lang? Ako lang bang mag-isang gumawa nun? Hindi ba na-enjoy mo rin? Ginusto mo rin yung nangyari, Rocky. Hindi ko ginusto yung nangyari. Pinagsisisihan ko nga yun eh. Wala nang magbabago kahit magsisihan pa tayong dalawa. Nangyari na ang nangyari. Pero babalaan kita, Rocky, ha? Mapaghiganti ang asawa ko. Ihanda mong sarili mo. Para saan? Aalis na ako. Marami pa akong kailangang tapusin. Teka! Christine, sadali lang! Bigla akong binalot ng takot sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hindi ako takot sa maaaring gawin ni Joseph. Ang kinakatakot ko ay kapag nalaman ni Elena ang katotohanan. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ang asawa ko, Papa Dudut. Sobra-sobra talaga ang pagsisisi na ginawa ko ang bagay na yon, pero wala na akong magagawa kundi ang harapin ang bunga ng pagtataksil ko. Tuwing nasa bahay ako ay pinapakiramdaman ko ang bawat galaw ng asawa ko, Papa Dudut. Anumang oras kasi ay maaaring kausapin ni Joseph si Elena, lalo na't nasabi ni Christine kung saan kami nakatira. Ito ang dahilan kung bakit siya binugbog ng asawa niya para malaman kung saan kami nanunuluyan. Sobrang guilty na mga galawan ko noon, Papa Dudut. Naging masipag ako sa bahay, inaako ko na noon ang mga karaniwang trabaho ng misis ko tulad ng paghuhugas ng pinggan at pagpaplansya ng mga damit ng bata. Naging extra sweet din ako sa kanya, Papa Dudut. Araw-araw ay para ako naglalakad sa gilid ng bangin na anumang oras ay maaari akong mahulog. Alam ko na may paparating na problema. Hindi ko lamang alam kung kailan po ito mangyayari. Pero hindi na po tumagal ang paghihintay ko, Papa Dudut. Dahil nang minsang umuwi ako galing sa trabaho ay isang bisita ang naghihintay sa bahay. Walang iba kung hindi si Joseph. Pauwi na siguro yun. Darating na yun maya-maya lang. Wag lang traffic. Okay lang. Hindi naman ako nagmamadali eh. Alam mo, hindi talaga kita maalala. Paano mo naging kaibigan si Rocky? Schoolmates ba kayo? Kasi kilala ko yung mga kaibigan niya eh. Nakilala ko siya dahil sa asawa ko. Magkatrabaho sila. Ganun ba? May kaibigan pala yun sa office nila. Palagi kasi niya nakukwento sa akin na hindi siya masyadong close sa mga office mates niya eh. Huwag ka masyado nagpapaniwala sa asawa mo. May kaklose yun sa office nila. Super close. Kung alam mo lang. Talaga ba? Alam ba niya na darating ka ngayon? Hindi eh. Gusto ko siyang sorpresahin. Di bale, tinext ko na siya na may nag-aantay sa kanyang kaibigan. Hindi ko sinabi na ikaw. Hintayin ko na lang siya. Sigurado magugulat yon kapag nakita niya ako. O siya, diyan ka lang. Ipagtitimpla lang kita ng maiinom. Kahit wag na. Oh, speaking of the devil, nandyan na pala siya. Mahal, nandito na ako. Sino yung sinasabi mong bisita? Ito, si Joseph. Kanina ka pa niya hinihintay. Ikaw ba si Rocky? Ako nga. Sino ka? Akala ko ba magkaibigan kayo? Hindi ko siya kilala. Hayaan mo magpakilala ako sa'yo. Ako si Joseph. Ako yung asawa ng kinalantari mo. Kapal ng mukha mong hayop ka. Rocky! Hoy! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi pa ba niya nasabi sa'yo kung ano yung pinag-aagawa niya sa opisina nila? Anong ginagawa? Hindi kita maintindihan. May nangyari sa kanila ng asawa ko. Sa loob mismo ng pamamahay ko. Hindi totoo yan. Gusto mo ng prueba? Gusto mo i-post ko online yung kalaswang ginawa nyo para sumikat kayo? Ha? Sa bahay ko pa talaga nyo ginawa yung kababuyan nyo? Kung nagmotel na lang sana kayo, wala sana ako ngayon dito. Lumayas ka sa pamamahay ko! Ano sabi mo? Ang sabi ko, lumayas ka sa pamamahay ko! Hindi ako nagpapapasok ng barambadong tao rito! Layas! Kakampihan mo tong asawa mo? Kahit alam mo pinagtataksilan ka niya? Narinig mo ba sinabi ko? O
Umalis ka na! Hoy, hindi pa tayo tapos ha. Di pa ako tapos sa yung walang yaka. Mahal, magpapaliwanag ako. Huwag mo akong tawaging mahal. Isang beses lang nangyari yun. Hindi na naulit. Anong gusto mo maging reaksyon ko ngayon? Ha? Gusto mo matuwa ako kasi isang beses nyo lang ginawa? Rocky! Hindi pa ba ako sapat? Kailangan mo pa ba tumikim ng iba? Mahal, hindi ko alam kung anong ginagawa ko nung panahong yun. Huwag na tayong maglokohan. Matanda ka na. Alam mo na kung anong ginagawa mo. Kahit anong sabihin mo, sinira mo na ang tiwala ko sa'yo. I'm so sorry. Nagmamakawa ako sa'yo, please, Elena. Sorry talaga. Pasalamat ka. Hindi rin kita pinalayas dito. Papadudot ng gabing yon ay pilit akong iniwasan ni Elena. Hindi niya ako kinikibo at kahit na anong paliwanag ang sabihin ko ay sarado na ang tenga nito. Sapat na raw ang nalaman niya at hindi na raw magbabago ang katotohanang nakipagtalik ako sa ibang babae. Hindi po mahilig sa komprontasyon si Elena, papadudot, at hanggat maaari ay umiiwas siya sa away at sa gulo. Yon ang masakit para sa akin, papadudot. Alam kong nasasaktan siya dahil sa mga nagawa ko. Gusto kong magalit siya, gusto kong sigawan niya ako. Yung kahit murahin pa niya ako, mailabas lamang niya ang galit sa puso niya pero hindi niya yon ginawa sa akin. Nanahimik lamang siya buong gabi. Sa mga sumunod na araw ay ginawa ko po ang lahat para mahingi ang kapatawaran ng asawa ko. Paulit-ulit na paghingi ng tawad ang ginagawa ko kahit na nagmumukha na akong siramplaka. Alam ko po kasing wala nang mangyayari kahit na anong paliwanag ang gawin ko. Cheating is cheating at walang anumang salita ang makapagliligtas sa akin mula sa ginawa kong yon. Halos isang linggo ring ibinigay sa akin ni Elena ang silent treatment bago siya nakapagdesisyon sa isang bagay. Gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Masyado raw masakit ang nangyari para sa kanya at buong akala raw niya ay isang lalaking loyal at family-oriented ang taong pinakasalan niya pero nagkamali pala siya. Papadudot binigyan niya ako ng 3 araw para magayos ng mga gamit ko at para magpaalam sa mga anak namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, napakalaki ng pagsisisi ko na nagawa ko ang bagay na yon kay Elena. Napakabuting tao ng misis ko at siya na siguro ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Pero dahil sa mga nangyari ay nasaktan ko siya. Sinira ko ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Sinira ko ang sariling pamilya namin. Wala na po ako nagawa pa kundi ang sundin ang kagustuhan ni Elena at yun na lamang ang tanging bagay na magagawa ko sa kanya ang bigyan siya ng panahon at oras. Pansamantala po akong nangupahan matapos akong palayasin ng asawa ko. Nang mga panahong yon ay sinikap kong makabalik sa pamilya ko. Sinubukan kong kausapin si Elena ng ilang beses kahit na ayaw na niya akong makita. May isang gabi nga na natulog pa ako sa labas ng bahay namin para lamang makita siya. Wala na po akong pakialam kahit pagchismisan pa kami ng mga kapitbahay namin. Ang mahalaga ay mabuo ko ulit ang pamilya ko na sobrang miss na miss ko na noon. Pero nanatiling bato ang puso ni Elena, papadudot. Katulad ng sinabi niya noon ay hindi siya nagbibigay ng second chances lalo na pagdating sa cheating. Ayaw niyang suportahan ang mga lalaking piniling mag-cheat tapos ay hihingi ng second chance sa huli. Umabot ng 2 buwan na wala kaming kontak noon ni Elena at handa na akong tumigil, papadudot. Akala ko ay wala na akong pag-asa hanggang sa makausap ko ang isang taong hindi ko inaasahan na siyang magbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy.
Rocky, Oh, ikaw pala Christine. ano nang balita sa'yo? Sa inyo ng asawa mo? Bakit mo tinatanong? Concerned lang naman ako sa'yo. Ang laki na ng pinagbago mo eh. Tignan mo nga yung sarili mo, ni hindi ka na makapag-shave. Kumakain ka pa ba? Ang payat mo na oh. Ano ba pakialam mo? Kinukumusta lang naman kita. Huwag mo na subukan sumali sa away namin mag-asawa. Wala ka na dun. May pakialam ako kasi akong dahilan ng lahat. Proud ka? Proud ka na ikaw ang dahilan ng lahat? Hindi. Nahihiya ako sa'yo na nadamay kayo ng asawa mo sa problema namin ni Joseph. Kaya gusto kong bumawi. Nandito lang naman ako eh kung gusto mo nang makakausap. Hindi ko kailangan na makakausap. Kailangan kong pamilya ko na nawala dahil sa'yo. Sana hindi na lang kita hinatid. Sana hinayaan na lang kita nung araw na yon. Kung yan ang ikagagaan ng loob mo, na may tao kang sinisisi, sige, ako na lang. Sisihin mo ko, sa akin mo ibaling ang lahat. Ako na nga ako ng kasalanan nating dalawa. Magalit ka sa akin, okay lang. Pasensya ka na. Miss ko na sila eh. Miss ko na ang asawa ko. Gusto ko na ulit mayakap ang mga anak ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, Christine. Alam kong alam mo kung anong dapat mong gawin. Ipakita mo sa asawa mo na nagsisisi ka sa nangyari. Huwag kang tumigil. Kahit na sa tingin mo wala ka ng pag-asa, ituloy mo pa rin ang laban. Paano ko pa itutuloy kung tinalikuran na nila ako lahat? Tinalikuran ka kasi sinaktan mo sila. Wala tayong karapatang magreklamo kasi tayong gumawa ng kasalanan. Ngayon, ang kailangan mong gawin, patunayan mo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Buuin mo uli yung nasirang tiwala niya sa'yo. Alam kong mahirap pero mas mahirap kung hahayaan mo na lang na mawala sa'yo ang pamilya mo. Bakit ikaw? Sumuko ka na rin naman, di ba? Alam mo may babaeng asawa mo pero hinahayaan mo lang siya. Hinahayaan mo saktan ka niya, hinahayaan mo manipulahin ka niya. Ginagamit niya ang mga anak niyo para magstay ka at okay lang yun para sa'yo. Kung magsalita ka para may ginagawa ka sa sitwasyon mo patay mali siya ka rin naman. Nakipaghiwalay na ako kay Joseph. Iniwan ko na siya. Sa ngayon, inilalaban ko na ang custody sa mga bata. By next month, makakasama ko na ang mga anak ko. Hindi ako sumuko, Rocky. Kinailangan ko lang ng panahon para tanggapin ang katotohanan na kailangan ko ng pakawalan ng taong dating minahal ko. Pero andito ako ngayon. Lumalaban pa rin. Kaya sana, ikaw rin. Naniniwala ka ba sa second chances? Ako? Oo naman. Pero ang second chance, mahirap makuha yan. Kailangan mong pagtrabahuhan. Kailangan mong patunayan sa taong hihingan mo ng second chance na deserve mo yun. Paano kung hindi naniniwala sa second chance yung taong hinihingan ko nun? Then subukan mong baguhin yung paniniwala niyang yun. Katulad ng sinabi ko, patunayan mo. Paano ko gagawin yun? Siguro ang unang gawin mo, accept the fact na nakagawa ka ng kasalanan, na nagkamali ka. Di ko alam, ikaw ang mas nakakakilala sa asawa mo, hindi ako. Kaya hindi ko rin masasagot yan. Pasensya ka na. Wala na talaga ako ibang makausap tungkol sa problema ko . Ako dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Nagsimula ang lahat dahil sa problema namin ni Joseph. Nagsimula ang lahat dahil may ginawa tayong mali. Pero salamat sa advice mo. Gagawin ko talaga ang lahat para makabalik ako sa pamilya ko. Kaya mo yan, Rocky. Papadudot 5 buwan din akong nalayo sa pamilya ko. Hanggang sa dumating ang araw na nag-celebrate ang bunso naming anak. Yun ang nakita kong opportunity para makalapit sa pamilya ko. Kahit na hindi ako invited ay nagpunta ako sa birthday celebration ng anak ko, Papa Dudut. Hinayaan lamang ako ni Elena nang makita niya ako sa party. Ayaw daw niyang gumawa ng eksena dahil ayaw niyang masira ang araw ng anak namin. Iba yung saya ang naramdaman ko, Papa Dudut, noong makasama kong muli ang pamilya ko. For the first time after 5 months ay muli kong nahagka ng mga anak ko. Doon na rin po ako humingi ng tawad sa kanila dahil wala ako sa tabi nila. Inirason ko na lamang na sobrang busy ako sa trabaho kaya hindi ko sila nakakasama. Pero laking gulat ko na lamang noong sabihin sa akin ng panganay ko na alam na raw nila ang dahilan kung bakit palagi akong wala.
Pinalayas daw ako ng nanay nila dahil may iba akong babae. Nag-init ang dugo ko, Papa Dudut, nang marinig ko sa bibig mismo ng anak ko ang kalokohang ginawa ko. Nagalit ako kay Elena pero hindi ko kaagad siya kinumpronta. Nalungkot ako sa mga nalaman ko. Hindi naman kailangang idamay pa ang mga bata sa away naming mag-asawa pero ginawa pa rin niya yon. Hinintay kong matapos ang birthday celebration bago ko sinubukang kausapin si Elena, Papa Dudut. Elena, mag-usap tayo. Anong ginagawa mo rito? Invited ka ba? Ama ako ng mga bata, kaya may karapatan ako magpunta rito. Tapos na ang party, makakalis ka na. Bakit dinamay mo ang mga bata sa away natin? Anong pinagsasasabi mo? Kasasabi lang sa akin ng mga bata na alam nila ang rason kung bakit wala ako rito sa bahay. Nang bababae? Dahil lang sa isang pagkakamali, sisirain mo pangalan ko sa mga anak ko? Bakit? Hindi ba totoo na ng babae ka? Pero kailangan ba talagang idamay mo yung mga bata? Dapat lang. Para sa murang edad, matuto na sila kung anong tama at mali. Lalaki ang mga anak mo, Rocky. Ayokong tularan kanila. Anong gusto mong gawin ko? Magsinungaling sa kanila? Pagtakpan kita? Kampihan ko ang pagiging cheater mo? Hindi ko gagawin yun. Bata lang sila. Wala pa silang muwang, Elena. Oo, bata pa sila. Pero marunong na silang umintindi. At gusto kong habang bata pa sila, matutunan nila kung ano ang nagagawa ng pagtataksil sa isang pamilya. Gusto kong isa puso at isa isip nila na ang cheating ay nakakasira ng pamilya. Ngayon, alam na nila ang feeling kung paano mawala ng ama. At sigurado akong hindi nila ipaparamdam yon sa magiging anak nila kapag sila na mismo ang nagkaroon ng sarili nilang pamilya. Ganun ba talaga ako kasamang ama? Yan ang konsekwensya sa ginawa mo, Rocky. Sana may natutunan ka rin. Sana next time, bago ka gumawa ng kalaswaan, maisip mo ang mga anak mo. Kahit hindi na ako, yung mga anak mo na lang. At kung paanong ayaw mong masira ang pangalan mo sa kanila. Nakausap ko ang mga bata. Humingi na ako ng tawad sa kanila. Inamin ko ang totoo at nangako ko sa kanila na hindi na ako uulit. Yun din ang gusto ko sanang gawin sa'yo, Elena. Gusto ko mag-sorry na niloko kita, na sinaktan kita. Pangako sa'yo, hindi mo na mararamdaman ulit yun. Kaya please, sana bigyan mo ulit ako ng ikalawang pagkakataon. Paano ko makakasiguro na hindi mo na uulitin yung ginawa mo kapag binigyan kita ng second chance? Dahil ama ako at ayoko na mawalay sa mga anak ko. Kung alam mo lang kung gaano ko namimiss sa mga bata. Sobrang miss na kita. Miss ko na ang mga anak ko. Miss ko na ang pamilya ko. Sana maniwala ka sa akin na pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Alam mo naman na hindi ako marunong magbigay ng second chance, di ba? Kahit ngayon lang. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na ibibigay mo sa akin. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan sa ginawa mo? Sobrang sakit, Rocky. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako. Alam mo kung bakit? Kasi never kong inakala na magagawa mo sa akin to. Nangako tayo sa isa't isa, pero sinira mo yung pangakong yun. Paano pa tayo makakabalik sa dati kung bawat tingin ko sa'yo, naaalala ko ang ginawa mo? Bigyan mo ako ng chance na magsisi, na bumawi. Gusto kong ibalik natin ang lahat sa dati. Please, Elena, kalimutan na natin yung nangyari. Magsimula tayo ulit. Mahal kita at ayoko mawala ka sa buhay ko. Mahal din kita kaya ko ginagawa to. Pero hindi ganun kadali ang magpatawad eh. Alam ko na mapagpatawad ang Diyos, pero hindi ako Diyos, Rocky. Tao lang ako. Nasasaktan, nagtatanim ng sama ng loob, nagagalit. Please, Elena. Luluhod ako ngayon sa harapan mo. Huwag kang lumuhod. Baka makita tayo ng mga anak mo, huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo.
Wala akong pakialam kahit mapahiya ako. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay mapatawad mo ko. Gusto mong bumawi? Gusto mong bumalik? Sige, pagbibigyan kita. Sa isang kondisyon. Anong kondisyon mo? Gagawin ko ang lahat. Makakabalik ka lang sa pamilyang to kapag naibalik mo na sa akin yung nawawalang tiwala ko sa'yo. Maraming salamat, Elena. Makakaasa kang gagawin ko ang lahat. Hindi ko kayo bibitawan. Gagawin ko talaga ang lahat para sa'yo at sa mga anak natin. Papadudod, parang na-reset ang relasyon namin ni Elena. Para akong namatay sa isang online game at bumalik muli sa simula. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para lamang maibalik lahat ng tiwala ni Elena sa akin. Niligawan ko ulit siya at ipinakita ko sa kanya at sa mga anak ko na deserving ako sa second chance nila. Ang unang ginawa ko, Papa Dudut, ay nag-resign ako sa dati kong trabaho at lumipat sa ibang kumpanya para mapanatag ang loob ni Elena na hindi na kami nagkikita ni Christine. Halos 3 buwan ko ring binuo ang nasira naming pamilya. Hanggang sa nagbunga naman po ang lahat ng ginawa ko. Sa huli ay napatawa din ako ng asawa ko at binigyan niya ako ng second chance. At muli niya akong tinanggap bilang asawa at ama ng mga anak namin. Simula noon, Papa Dudut, ay pinangako ko na sa sarili ko na hindi ko na gagawin muli ang pagkakasalang nangyari. Hindi ko na sasayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin ng misis ko. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay unti-unti na naming naibabalik sa dati ang masaya naming pamilya. Pilit na rin po naming kinakalimutan ang parte ng buhay naming yon. Ibinaon na lang namin sa nakaraan ang mga nangyari. Ang masaya po na balita ay buntis na po si Elena sa pangatlo naming anak. At isa po itong baby girl katulad ng kanyang hiling. Masaya ako, Papa Dudut, dahil sa kabila ng mga nangyari ay nagkaroon ng happy ending ang kwento ko. Ang panalangin ko na lamang po ay magtuloy-tuloy ang saya na meron kami sa kasalukuyan. Hanggang dito na lamang po, and thank you, Papa Dudut, sa oras and chance na ibinahagi mo ang kwento ko sa bawat Pilipino at umaasa akong marami kayong natutunan sa mga naging pagkakamali ko. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.